Gandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV. Sa video na to ay meron naman tayong isang bagong topic na pag-uusapan at ito ay nagmula sa katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko po nang pasalamatan lahat ng mga nanood ng ating mga videos. Ganon din, maraming salamat din sa lahat ng ating subscribers at mga supporters. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga ganitong klase ng usapang manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So ang topic natin ngayon ay mula sa katanungan ng isa sa mga followers natin. At ang tanong niya ay, Sir Bob, ano ba ang testosterone? May nagsabi sa akin na maganda raw ito sa paghahanda ng tandang, pero meron din naman nagsabi sa akin na nakakasira daw ito ng kalusugan ng ating mga alaga. Ano ba talaga ang idinudulot nito? Pampalakas ba o panganib? So sasagutin ko ang tanong mo na yan pero base lang sa aking nalalaman at karanasan. Ang mga sasabihin ko dito ay hindi batayan sa pangkalahatan. Dahil nga kanya-kanya tayo ng pananaw at opinyon. Nasa manonood na kung maniniwala siya o hindi. Ano nga ba ang testosterone? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang testosterone ay isang hormone na pangunahing inuugnay sa pagpapalaki at pagpapalago ng mga katangiang sexual ng isang lalaki. Sa mga tandang, ito ay nagbibigay ng ambag sa paglaki ng kalamnan o muscles, pagiging mainit, lakas ng loob at ang kabuuhang kakayahang pisikal. Bagamat ang lalaki at ang babaeng mga manok ay parehong merong testosterone o gumagawa ng testosterone sa kanilang katawan, ang mga lalaking manok ang mas karaniwan ang merong mas mataas na level ng testosterone. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga benepisyo ng paggamit ng testosterone para sa pagpapalakas o pagkukondisyon ng ating mga alaga. Ang number 1 dyan ay yung muscle development o yung paglaki ng kanilang kalamnan. Ang testosterone ay nagtutulak sa paglaki ng lean muscle mass na nagpapataas ng lakas at kasiglahan ng isang manok na pangruweda. Ang pangalawa naman ay yung dagdag na init at lakas ng loob. Ang mataas na antas ng testosterone ay maaaring magpaigting ng lakas ng loob at pagiging dominante ng ating mga tandang sa panahon ng tapatan sa ibabaw ng ruweda, na maaaring magbigay sa kanila ng pakinabang at kalamangan sa kanilang mga kalaro. Ang pang-apat ay yung mas pinaigting na pangmatagalang lakas o yung tinatawag nila na improved stamina. Ang testosterone ay tumutulong sa pagpapabuti ng tibay at lakas ng katawan na nagbibigay daan sa ating mga alaga na mapanatili ang mataas na antas ng kanilang paglalaro ng mas mahabang panahon sa ibabaw ng ruweda. Ang panglima ay yung mabilis na paghilom o yung fast recovery ng ating mga alaga. Ang testosterone kasi ay nakakatulong sa mabilis na paggaling ng ating mga alaga mula sa mga tinamo nito pagkatapos ng isang tapatan sa ruweda. Mabilis din na ibinabalik nito sa dati o yung pinakamahusay na kondisyon ng isang manok. Ngayon naman ay alam ko na ang itatanong nyo ay kung paano pataasin ang level ng testosterone ng isang tandang upang makuha niya ang magandang benepisyo nito.
Ang sagot dyan ay ang pinakamadaling paraan ay ang magbigay tayo ng commercially available na testosterone o yung mga suplemento na kargado nito. Sa ngayon ay wala akong mai-recommendang brand, pero kapag nalaman ko ang pinakamaganda ay ilalagay ko ang link sa description ng video na to. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga kontra-benepisyo sa paggamit ng testosterone at ang mga posibleng kapisalaan na maaaring maidulot nito sa ating mga alaga habang sila ay ating inihahanda. Ang una dyan ay health risk o mga panganib sa kanilang kalusugan. Ang labis na paggamit ng testosterone ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, pinsala sa atay, at pagkasira ng bato. Ang pangalawa, mataas na level ng init ng ulo. Bagaman ng sobrang init ng ulo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ruweda, ay maaari din itong magdulot ng hindi kontroladong pag-uugali na nagdadala ng panganib sa kapwa niya manok at ganun din sa kanyang tagapag-alaga. Ang pangatlo ay ang dependensya, na ang ibig sabihin ay ang mga manok na kinukondisyon na gamit ang testosterone ay maaaring umasa na lamang sa epekto ng hormone na to, na maaaring magdulot ng mga issue sa kanyang paglalaro tulad ng pagbagsak ng kalidad ng kanyang performance o galawan kapag hindi na siya nabibigyan ng testosterone. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang epektibo at safe na paggamit ng testosterone. Nasa tamang paggamit ng susi para makuha mo ang potensyal at husay ng testosterone at para maiwasan din ang mga posibleng hindi magandang epekto nito sa ating mga alaga. At ito ang ilang gabay sa tamang paggamit. Ang una ay sundin ang eksaktong dosage. Mahalaga na magbigay ng testosterone sa tama at maingat na sukatan para maiwasan ang sobrang pagbibigay at para na din malayo natin sa mga panganib sa kalusugan ang ating mga alaga. Ang pangalawa ay ang pagmamatsyag o obserbasyon. Ang regular na pagmamatsyag sa kalusugan at kilos ng ating mga alaga ay mahalaga para tiyakin na ang paggamit ng testosterone ay hindi nagdudulot ng labis na stress o pinsala sa ating mga alaga. Kung may mapapansin na hindi maganda sa ikinikilos nila, ay dapat lang na ihinto kaagad ang pagbibigay nito. Ang pangatlo ay ang pagbibigay ng karagdagang nutrisyon. Kasabay ng pagbibigay ng testosterone, mahalaga ang pagbibigay ng balancing diet o dieta na mayaman sa protina, bitamina at mga mineral upang suportahan ang paglaki ng mga kalamnan o muscles at pati na rin ang kanilang kabuuhang kalusugan. Ang pang-apat ay ang training at pagkukondisyon o yung paghahanda. Ang testosterone ay dapat na makadagdag o makapagbigay tulong sa isang malinaw at maayos na programa ng training at conditioning na naaayon sa mga pangangailangan ng bawat individual na manok na nakatuon sa pagpapalakas, pagpapaliksi at pagpapatibay ng ating mga alaga. Ngayon naman ay magbibigay ako ng konklusyon. Bagaman ang testosterone ay maaaring maging isang mahalagang gamit sa pagpapalakas at pagpapahusay ng ating mga alaga, ito ay dapat gamitin ng maingat at dapat din na gawin nito na kasabay ng tamang nutrisyon, pagsasanay at pagmamatsyag. Dapat timbangin mo rin ang mga benepisyo ng kahusayan at kalakasan na dulot nito laban sa posibleng mga panganib sa kalusugan na pwedeng magresulta dahil dito. Sa huli, ang layunin ay dapat mapabuti ang pagganap o performance ng ating mga alaga na hindi binabaliwala ang kanilang mga kalusugan.
at tiyakin na patas tayo sa pakikipagtapatan sa ating mga kapwa sabongista. Bago ko tapusin ang video na to, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panonood nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayong mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.